Ito mga kaibigan, ipapaliwanag ko lamang po sa inyo. Yun pong walang idea about sa manageable switch na ito, no? So, ang ginagamit nito kadalasan ay ginagawa siyang bridge para sa access point, no? Na yung pong mga gumagawa or gustong magdagdag ng mga antena na naka-multi-access point ang kanilang mga piso Wi-Fi, ito ang maganda din pong gamitin. Kasi pag gusto nyo po na naka-multi-access point, need kasi siya. For example, gusto nating i-VLAN yung atin pong mga piso Wi-Fi. Maganda kasi siya naka-multi-access point, naka-VLAN. So, meaning, hindi ka nagagamit pa ng USB LAN at dedirekta na dito yung yung board. Sample, gumamit ka ng Orange Pi 1 na board. So, yung board mo, di mo na kailangan ng USB LAN kasi pwede mo nang i-direct yung UTP cable doon sa mismo sa board papunta dito sa port 4 kasi kadalasan ito yung ginagawang para sa board ito. Okay? So, ito namang pula o red port dito, ito ay para sa internet connection. So, dito mo ilalagay yung internet dito. Okay? So, tapos ditong sa port 4 naman, yung setup natin, dyan yung board. Okay? Tapos yung 3, 2, and 1, access point na yan. Antenna na ito na naka-access point mode. So, di mo na siya kailangan pang i-VLAN yung antenna na i-add mo dito tatlo kasi ito ay pwede nating i-VLAN. Okay? So, again, tatlong to ay lagyan mo ng antenna na hindi mo na kailangan pang i-VLAN kundi i-access point mo lang siya. Tapos, itong number 4, port 4, ito ay papunta sa board mo. Mini PC, Orange Pi, Raspberry Pi, yun po, dito po yan papunta. Ngayon, hindi siya gagana kung hindi naka-VLAN setup yung inyo pong mga piso Wi-Fi. Kasi ang setup dito, na ganung setup na sinasabi ko, is naka-VLAN siya. So, for example, ang gamit mo na piso Wi-Fi ay LPB. Ang LPB is, meron siyang default na VLAN 13. Okay? So, kailangan nating i-VLAN 13 yung port 4 na ito. Tapos, yun namang iyong admin ng iyong piso Wi-Fi, kailangan mo din siyang iset to VLAN 13 para sila ay magka-connect sa switch na ito. Ang LPB kasi mga kaibigan, kailangan mo pa siyang pasukin sa admin nila o sa admin para i-manual mo na iset as VLAN yung kanyang yung VLAN ID sa LPB. Pero mayroon mga ngayon software gaya ng Wi-Fi 5, Easy Wi-Fi, Akit-Fi. Yun yung mga software ngayon na naka-default na siya. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pang i-manual doon sa kanilang piso Wi-Fi admin yung VLAN ID kasi nakaset na siya as default. So, ang kailangan mo lang, itong switch, iset mo siya as VLAN 22. Ito may bigyan ng klaruhin lang natin sa bago nating kaibigan dyan. Yung VLAN 22, kung VLAN 22 software gamit mo ay Wi-Fi 5, naka-default kasi, dalawa kasi yung default ng Wi-Fi 5, 22 at saka 13. So ngayon, kung Wi-Fi 5 gusto mo ng plug and play, bumili ka din nito at sabihan mo si seller na gusto ko ng VLAN 13 o VLAN 22 para mag-match doon sa piso Wi-Fi ko. So tatanggalin mo lang yung USB to LAN at isasalpak mo dito yung UTP cable papunta doon sa board na nilalagyan natin ng internet, di ba? So hindi na internet doon ilagay, dito na ilagay sa port 5. So port 4 papunta sa board, dito mo ilagay yung internet connection mo. So nakaset siya as VLAN 22. Ito ay VLAN 22 at di mo na i-manual yung Wi-Fi 5 soft kasi nakaset na siya as default. Di gaya ng LPB na kailangan mo pang iset yung settings niya. So ganun yung kagandahan din nito, no? So yun, multi-access point. Kung gusto mo naman lagyan ng switch dito, ayan, pwede mong lagyan ng switch dyan para maramihan yung antena mo. Ang kagandahan sa Wi-Fi 5 soft o ibang software na fix yung random MAC na sinasabi nila, ay pwedeng magkaiba yung pangalan. Pero, meron ding mga software ngayon na kailangan mo siyang same name or same SSID, pangalan, para hindi mawala yung credit ni customer. Pero, sa Wi-Fi 5, or sa
hindi ko alam sa ibang software, basta Wi-Fi 5 alam ko na hindi nawawala yung credit ni customer kahit iba-iba yung pangalan ng access point mo dito. Pag nagka-problema naman, i-change mo lang yung IP address. For example, gumamit ka ng Comfast Directional, tatlo, may trouble, may error. Kung wala namang error, wag mo nang palitan. Palitan mo yung palitan mo yung IP address nila. 192.168.10.1, tapos yung isa, .10.2, yung isa naman .10.3. So, ayan yung suggestion natin doon kung may problema. Pero wala, okay, wag mo nang anuhin. Wag mo na siyang iset pa ng ganun. So, ang ginagamit din po nito ay pwede din siya gamitin as speed limiter, no? So, paano yun? Example, always, yung port 5 is internet connection. Yung port 4 dito, pag speed limit yung setup natin dito, port 4 pwede natin, kasi giga to maibigan up to 1000 Mbps, itong switch na ito. So, dito sa port 4, example, lagyan mo siya ng 20 Mbps, 10, 5, and 1 Mbps, ay gagana po yan. So, yun lang yung makukuha nung UTP cable papunta sa router mo. Yun lang yung makukuha niya, 20 Mbps. Or papunta sa computer mo, laptop, or anumang yun lang yung makukuha mo kung ano yung set speed limit mo dito na inilagay dito. Kaya yung iba ginagamit sa mga client, 4 lang po kasi, 4 lang po, kaya 4 lang din yung magiging customer mo dito. Pero kung personal, maganda din naman to kasi ginagamit din namin to. So, ayan, speed limit. Ngayon naman sa VLAN, pwede din siyang gamitin as multi-VLAN, no? So, kung alam nyo kung paano kung saan gamitin para saan ang VLAN, pwede to. Lagyan mo lang ng switch dito, tapos only VLAN kasi to. Ay, hindi pala, 14 settings lang pala. VLAN ID na pwedeng magawa natin dito. Ito. Okay? So, 14 VLANs. So, tanungin nyo paano, ano yung VLAN. So, depende sa inyo yan kung saan nyo gagamitin. Kasi, yung pagkakaalam ko sa VLAN, is separate siya, no? Para magiging safe yung, example, yung isang computer dito, meron siyang sariling VLAN ID. So, hindi makikita ni computer 4, si computer 3. So, ayun, meron siyang separate na, connection, no? Para maging safety yung isang computer, hindi makikita ni 3, 4, 2, and 1. Ayan. So, yun. Pero depende din po yan kasi pwedeng gamitin natin daw sa VLAN sa Bendo. Piso Wi-Fi, mini PC, kasi ito din po yung gamit natin. Pero nga lang po, is limit siya to 14. Kaya ang ginagawa ko na lamang, unmanaged, para magiging only yung VLAN para sa atin pong mga piso Wi-Fi. Okay? So, yun. Ganito lamang po simple ang paggamit nito. Ang switch, pwede mo siyang for example, nalimutan mo yung password. Meron dito nakalagay, saan na ba yun? May kukunin ka lang dito, tapos i-set mo lang doon sa login portal para ma-reset, no? Sa next video siguro natin ipapakita natin. So, kung gusto nyong bumili nito, ay magbibigay ako ng link sa caption natin or sa comment section natin. Bisitahin nyo po kasi isa to sa mga trending na switch. Itong pinakamura na switch na manageable na makikita natin sa Shopee. Kaya, again, habang meron pang stock kasi napakadali po talagang maubos, ay ibabahagi ko po sa inyo. So, sa ngayon, yun lamang po ang akin pong ibabahagi. Maraming salamat and God bless us all.